Wala nga akong ganap ngayong araw, mabuti na lang ay may schedule ako sa trabaho kaya samahan niyo akong buong araw. Hello guys, it's me Nymphy, ayang mini vlogger ng South Cotabato. Bumangon na nga ako nito kasi naka-alarm ako ng 3:30 AM. 6 AM nga yung pasok namin ngayon sa trabaho kaya maaga akong gumayak. Nagsimula na naman ng tamarin itong katawan ko na gumising ng maaga. Pagtingin ko nga sa labas ay sobrang dilim pa talaga at malamig din. Pero si Papa ay nauna nang nagising nito kasi napakain pa siya sa alaga niyang baboy. Binuksan ko nga rin itong ref at tinignan kung ano yung uulamin namin ngayon. Pagpasensyahan nyo na yung ref namin mga guys kasi walang takip yung freezer namin. Nakapagsipilyo na nga rin ako nito at naalala ko din pala na may ulam pa palang natira kagabi kaya yun na lang yung iinitin ko. At nilabas ko na nga lang din sa ref ang natirang ulam kagabi. At pumasok na rin ako nito sa kwarto para kunin na yung towel at maligo na rin. Mamaya ko na lang kasi ipainit yung ulam pagkatapos kong maligo para kakain na lang din ako agad. Haba na nga itong buhok ko at medyo makapal na din kaya naisipan ko na baka sa susunod na sahuran ay magpaputol ako ng buhok. Sobrang gipit ko pa kasi ngayon sa pera kaya tiis-tiis na lang muna. Sobrang saya ko nga ngayon kasi tuloy-tuloy yung trabaho ko at marami akong overtime. At may pambayad na naman ako next month sa motor ko. At mas lalong sobrang saya ko nga ngayon kasi ibang-iba talaga magmahal ang Panginoon. Kahit hindi mo pa nga hinihingi sa kanya yung mga gusto mo ay binibigay niya na talaga. Wow! Pagkatapos ko nga maligo ay nagbihis na lang din ako agad nito. At sobrang effective nga talaga nitong shampoo na ginagamit ko. Sobrang laki kasi talaga pinagbago nitong buhok ko. Ngayon ay sobrang kapal na. Dati kasi ay parang makakalbo na ako sa daming nilalagas ng buhok ko kada umaga. At sana lang din talaga ay hindi ko kulot itong buhok ko kapag mahaba na. Pagkatapos ko nga nito ay lumabas na rin ako para mapainit ko na yung ulam na nilabas ko kanina. At tinawag na nga rin ako nito ni Papa para gisingin ko na daw yung kapatid ko para sabay na daw kami kakain. Pagpunta ko nga sa kusina ay nadatnan ko si Papa na nagluluto na ng isda at pinainit na yung ulam kanina. Sabi niya nga nito ay kumain na lang kami baka daw ay malate kami sa trabaho. Ang sarap nga ng kain ko nito kasi yung ulam ko ay alamang na maraming baboy. Nilagyan ko lang ng kunting sugar para medyo matamis. Ayaw ko kasi na sobrang alat ng alamang. Naglagay nga rin ako nito na ulam sa baunan ko para masarap yung kain ko mamayang tanghali. Pinagbabawal nga sa trabaho namin ang ganitong ulam kasi mabaho daw. Hindi naman ito mabaho kasi marami na itong sahog na karne kaya itatago ko lang. Sa sobrang laki ko nga sumubo nito ay nabulunan ako kaya kumuha muna ako ng tubig. At ngayon ko nga lang din naisipan na tuloy-tuloy yung trabaho ko baka mapabayaan ko yung pagbablog ko. At pang umaga pa talaga yung trabaho ko, panigurado na mahihirapan talaga ako nito. Medyo mahirap kasi talaga gumawa ng video lalo na sa pagbo-voice over ay dito talaga ako natatagalan. Pero hindi na rin mawawala sa akin tong pagbablog kasi ito na talaga yung kinahiligan ko dati pa. Pagkatapos ko ang kumain ay bumalik na agad ako sa kwarto para kunin ko na yung mga gamit ko. Mabuti na lang talaga ay may diskarte ako minsan kaya ang naisipan ko sa pag-break ko sa tanghali ay mag-edit ako ng video at sa pag-uwi ko naman ay magbo-voice over ako. Medyo nakakapagod nga lang talaga yung ganitong trabaho pero okay lang kasi masaya din naman ako sa mga ginagawa ko. Umalis na nga kami nitong kapatid ko at nakabalot na naman siya lahat kahit hindi naman mainit. Ang ganda nga ng langit ngayon, panigurado ang tirik na naman ng araw mamaya. Lumabas na nga rin yung mga ibang nagtatrabaho na panggabi. At pagdating nga rin namin nitong kapatid ko ay naglakad na ako papasok sa loob. Mauna na nga daw ako kasi yung motor ay tatakpan niya pa at para hindi daw masyadong mainitan mamayang tanghali. 5:20 AM na nga nito at ang ganda ng araw at malamig din. Short na video na lang din yung makukuha ko dito sa trabaho kasi bawal daw yun at napagsabihan na rin ako. Pero nag-iingat rin naman akong mag-video na walang tao at walang nakatingin sa akin kasi medyo nahihiya rin ako. At nitong tanghali na nga ay binilisan kong kumain at tumambay na rin dito sa tinatambayan ko palagi. Dito kasi ako nag-edit ng video at nagpapahinga na rin. May tumawag nga rin to sa akin na lalaki na kilala niya daw ako pati yung pamilya ko. Pero hindi ko naman siya kilala kaya napasmile na lang ako sa kanya. At pagka-uwi ko nga nito kinhapunan kasi maaga pa naman ako nakauwi kaya napag-utusan ako ni Papa. Bumili daw ako ng kamatis at alamang kasi yun na naman daw ang ulam namin mamayang hapon. Sinama ko nga rin dito yung pamangkin ko para may taga-video sa akin. At dahan-dahan ko nga lang din pinaandar itong motor para hindi sasama yung maliit ko na pamangkin. Ang una ko nga nabili nito kay ate ay kamatis na hinog at nagtanong na rin ako kung may alamang siya. Ang inutos nga sa akin ni Papa na alamang ay yung nasa plastic cup. Iniwan ko na nga lang din muna yung kamatis na binili ko kasi wala naman siyang bariya. At pumunta nga kami dito ng pamangkin ko sa kabilang kanto para maghanap ng alamang. Wala pa nga talaga dito ay pupunta na ako sa palengke pero imposible naman kasi malaki naman yung tindahan. At nung magtanong na nga ako dito kay kuya ay mabuti na lang ay meron. At tinignan ko nga rin talaga ito kung ito yung pinabili ni Papa. At binalikan ko na nga rin yung kamatis na binili ko kanina at binayaran na rin. Umuwi na nga rin kami agad nito at pagdating namin ay nadatnan ko si Papa na nagbubuhos na pala siya sa ginagawa niyang kalan. Ito nga yung pinabilding niya kay kuya nung isang araw. Kaya hanggang dito na lang mga guys. Maraming salamat sa panonood at suporta. Bye-bye!